Bakit nga ba hindi mo dapat ipagsigawan ang problema mo? Hindi ba mas gumagaan ang loob kapag nailalabas mo ang sama ng loob? Totoo yan, pero may limitasyon. Dahil hindi lahat ng nakikinig ay may malasakit at hindi lahat ng iniiyakan mo ay dapat malaman ng mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang malalim na dahilan kung bakit mas mainam ang pananahimik kaysa pag-post sa social media at paano ito konektado sa disiplina, dignity at tunay na paghilom. Part 1. Ang kultura ng pagpapalabas ng problema. Sa panahon ngayon, isang post lang sa Facebook, IG o TikTok, pwede mo nang ibuhos lahat ng hinanakit mo. Pagod na ako. Wala nang nagmamahal sa akin. Niloko na naman ako. Lahat ito makikita ng daan-daang kaibigan. O kahit nang hindi mo kilala. Pero tanong, bakit mo talaga to pinost? Para ba mapansin? Para ba makakuha ng simpatsya? O baka para lang may sumang-ayon sa galit mo? Ito ang tinatawag na emotional validation. Pero hindi ito laging masama ang problema kapag ito na ang naging default na coping mechanism mo. Kapag mas nasanay ka sa pag-iyak sa harap ng publiko kaysa sa pagtayo mag-isa. Part 2. Likas sa tao ang maglabas ng saloobin. Hindi ito kasalanan. Likas sa atin ang maglabas ng hinaing. Sa Stoicism, sinasabi ni Marcus Aurelius, "Be like the cliff against which the waves continually break, but it stands firm and tames the fury of the water around it." Ibig sabihin kahit anong bagyo matuto kang tumayong matatag. Hindi mo kailangang isigaw sa buong mundo ang sakit para masabing may pinagdadaanan ka. Ang tunay na katapangan ay nasa katahimikan sa kakayahang dalhin ng sakit nang hindi sinisira ang sarili o ang iba. Part 3. Hindi lahat ng nakikinig ay nakakaintindi. Isang malaking panganib sa paglalabas ng problema sa publiko ay ang posibilidad na mahusgahan ka. Ang ilan makikinig para tumulong. Pero karamihan makikinig para pagtsismisan ka. Ang sakit mo nagiging kwento ng iba. Ang luha mo nagiging entertainment. Wala ka pang solusyon, may dagdag kang stress. Minsan, mas makakatulong pa ang tahimik na pagluha sa kwarto kaysa isang post na makakasira ng dignidad mo. Part 4. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Sa bawat problemang hindi mo ipinagsigawan, may kalakip na disiplina. Sa bawat hinanakit na kinimkim mo muna bago mo inilabas, may kasamang pagninilay. Hindi ibig sabihin na isuppress ang nararamdaman. Ang ibig sabihin, maghintay ng tamang oras, tamang tao at tamang paraan. Dahil hindi lahat ng sakit ay dapat isinisigaw, may mga sugat na mas mabilis gumaling sa tahimik na paghilom. Part 5. Saan mo dapat ilabas ang sakit? Sa journal, sa dasal, sa piling ng tunay na kaibigan, hindi lang yung laging online, kundi yung handang makinig kahit walang comment. Minsan ang paglalakad mag-isa habang iniisip ang lahat ay mas epektibo pa kaysa 20 replies ng "kaya mo yan." Hindi mo kailangang itago ang problema mo, pero piliin mo kung kanino mo ito ihahayag. Dahil minsan, ang pananahimik ay anyo rin ng pagmamahal sa sarili. Part 6. Ang problema ay guro rin. Kapag may pinagdadaanan tayo, natural na gusto natin itong maibsan. Pero sa Stoic na pananaw, ang problema ay hindi lang dapat labanan, dapat pag-aralan. Tanungin mo ang sarili, anong itinuturo nito sa akin? Anong dapat kong matutunan dito? Paano ko ito magagamit para lumakas ako sa susunod? Sa ganitong mindset, hindi mo na kailangang isigaw ang sakit mo. Dahil alam mong balang araw, magiging bahagi ito ng iyong paglago, hindi ng iyong pagkasira. Part 7. Pagkakaiba ng pagtatapat at pagsisigaw. Hindi lahat ng paglabas ng problema ay masama. Ang mahalaga, intent at context. Ang pagtatapat sa isang therapist, sa kaibigan o sa diary, ito ay pagpapakumbaba. Ang pagsisigaw sa social media minsan ay paraan para takasan ang tunay na damdamin. Ang isa ay naglalapit sa iyo sa solusyon. Ang isa maaring magpalala pa ng sitwasyon. Piliin mong lumapit, hindi sumigaw. Part 18. Iwasan ang pity addiction. May ilang tao na nasasanay sa atensyon na hatid ng awa. Kapag may problema, nagpo-post. Kapag may drama, binobroadcast. Dahil sanay na sa likes, comments, and sympathy. Pero hindi ito tunay na paghilom. Ang totoo, ito'y isa ring uri ng emotional addiction. Kung gusto mong gumaling, hindi simpatiya ang solusyon, kundi pagharap sa sakit, kahit walang nakakakita. Part 9. Stoic Wisdom mula kay Epictetus. Sabi ni Epictetus, "We have 2 ears and 1 mouth,
so that we can listen twice as much as we speak. Ibig sabihin, mas mahalaga ang pakikinig at pagmumuni kaysa padalus-dalus na salita. Lalo na sa panahon ng problema, mas makabubuting manahimik muna, mag-isip, at magnilay bago humusga, bago magsalita, bago maglabas. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sabihin agad. Ang tunay na matalino ay marunong magpigil ng emosyon dahil alam niyang ang galit, lungkot at sama ng loob ay lumilipas. Pero ang mga salitang nasabi mo na hindi mo na mababawi. Part 10, emosyon ay parang alon. Parang alon sa dagat ang emosyon. Minsan malakas, minsan mahina, pero laging may hangganan. Kapag pinairal mo ang emosyon sa init ng ulo, baka makasira ka ng relasyon, reputasyon o tiwala. Pero kapag pinili mong maging matatag, kahit umaalon ng loob, mulalalim ang respeto mo sa sarili. At unti-unti, natututo kang magpakatatag ng hindi maingay, maghilom ng hindi nagrereklamo, at magmahal sa sarili ng hindi umaasa sa validasyon ng iba. Pananahimik ay hindi kahinaan. Hindi kahinaan ang pananahimik. Hindi ito pagtakas o pagpapanggap. Sa Stoicism, ito ay karunungan at kontrol sa sarili. Dahil hindi lahat ng sakit ay kailangang ipagsigawan para gumaan. Minsan ang katahimikan ay nagsisigaw ng lakas-lakas ng loob na harapin ang unos mag-isa. At sa katahimikang yon, doon mo makikita ang tunay mong tapang. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong klasing pananaw sa buhay, yung simple pero malalim, tahimik pero may saysay, at makapangyarihan kahit walang ingay, mag-subscribe ka na. Dahil sa channel na ito, hindi lang tayo basta nag-iisip, natuto tayong tumahimik, magmuni at lumago.